Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ito ang malaking magandang balita na dapat malaman ng taong bayan, lalong-lalo na ang mga DDS supporter. Matapos ang nangyaring kudita kamakailan lamang sa Senado, ang palitan ng liderato sa Senado at ang tila questionableng pagsibak kay Rodante Marcoleta bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee ay sadyang ang gaba di jud magsaba kay School Bukol Itbulaga Tito Soto. Matapos ang di umano'y kumpirmadong balita na mayroon di umanong rigodon na mangyayari sa Senado na papalitan na raw umano ni Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano si Tito Soto at nakakuha na raw ito ng numero sa pagka-Senate President. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila isang rigodon na naman ang mangyayari sa loob ng Senado. Panibagong liderato na naman ang muling usbong. Ito'y ayon pa sa kumpirmadong balita na inilabas ng One TV Philippines na pinost online. Breaking news, another rigodon in the Senate. Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano secures numbers for Senate presidency. Unquote. Mga day, breaking! Another regodon in the Senate? Question mark, day! Hopefully, tinuod ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano secures numbers for Senate presidency according sa One TV Philippines. Hoy, unta, tinuod. Sana totoo to, my goodness. Please lang, sana talaga. Sana talaga totoo. Hindi naman nakapagpigil ang taong bayan na magbunyi at magkomento sa mundo ng social media matapos lumabas ang kumpirmadong balitang rigodon di umano ang mangyayari sa Senado. Ayon pa sa kanila, dapat lang nagkalat kaya pinapakita niyang kulang kaalaman sa batas. Itbulaga lang ang kaya mo, hindi ang Senado. Real talk, nakakawalang tiwala sa Senado ang pagka-SP nyo. Mag-lawyer ka muna. Parang si Tory lang ito yung nakakahiya. Isang linggo ka lang pinaupo tapos wala ka pang nagawang mabuti at mukhang matatanggal ka pa as Senate President. Deserve ni Cayetano maging Senate President kaysa kay Soto. Lawyer ang ilagay nyo, wag yung feeling lawyer. Ayan na ang gaba di jud magsaba. Sunod-sunuran kasi kay Tamba. Deserve mo yan. Di man lang umabot ng 1 week. Kakahiya to pag nagkatotoo ito. Pag nagkataon, babalik na si Marcoleta sa Blue Ribbon. Humanda kayo dyan sa Kongreso, mga buhaya kayo. Tapos na kayo Tamba, magtago na kayo. Goodbye Itbulaga. Mag-aral ka na lang muna bago ka makipagdebate sa mga abogado. Halata naman talaga na pinoproteksyonan ni Tito Soto si Tambalos Lose. Dapat palitan yung nakakabwisit na Senate President na bias. And quote. In-expose po ni Marcoleta sa kanyang programa sa ganang mamamayan. Ito pong mga nangyari dito po sa pagpapalit ng Senado at yung pagiging tuta nito ni Tito Soto. Tutang-tuta po talaga. Naglista nga tayo ng mga pinag-usapan nila. At paano po etong ating bagong Senate President ay palasunod lamang dito po sa pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas ngayon. Walang makakapigil. Ayon po yan sa ating Gen Z hero na si Representative Kiko Barsaga. Ito pong si Martin Romualdez. Pag-uusapan din po natin. Ito po si Redon. Matapos po ang kanyang pakikipaglaban. Nung una po sinasabi na sa kanya na walang patutunguhan ang investigasyon na gaganapin ng HOR dahil ang mga mastermind, marami na nagsasabi, ay mga taga HOR. Ang mga pangunahing mastermind ng flood control fiasco o flood control anomaly ay taga dyan sa inyo. Kaya marami nagtatanong kay Redon, bakit mag-iimbestiga kayo? Kayo ang dapat imbestigahan. Maski po si Sandro Marcos,
Nagsasabi na hindi sila dapat mag-imbestiga sa kanilang sarili. Pero ngayon po, ay ipatitigil na. Bakit po ipatitigil? Alam nyo na kung bakit. No? Akala nila, mababaling nila papunta sa Duterte. Hindi po. Lalong nagagalit yung mga tao. Yan po mga pag-uusapan na, mga kapatid. Unahin na po natin to. Alam nyo to si Barsaga, natutuwa po tayo rito. No? Nakakawatuwa po itong anak ni PD Barsaga. Dahil lahat po binabanatan. Walang pinalalagpas. Eto po, may bago po siyang binanatan ngayon. No? Teka lang, iano ko lang muna itong ating mga kararaulan. Okay. Ito po ang bagong Kabataan Party List Representative, si Attorney Rene Co. Ang sabi po ng Kabataan Party Representative, pinalitan na po si Raul, oh. Dahil hindi na po siya kabata. Sabi po nitong bagong representative ng kabataan, kailangan malaman ng taong bayan saan po ginagamit ang confidential fund at budget ng Vice President. Hindi, no? Kinakailangan daw malaman. Ang tanong natin, alam mo, Representative Attorney Reneco, wala pong budget si BP Sara ng 2025, tinanggalan na po siya ng budget ng confidential fund. 2024 pa lang yata, wala na siyang budget eh. Wala rin siyang budget ng 2025. Lalo na ngayon 2026. Di ba? Ano pa inaangal mo? Kaya nga ang sagot sa kanya ni Representative Kiko Barsaga, sinimplihan lang siya. She's a lawyer. Lawyer pala tong Kabataan Party List ngayon. She's a lawyer. Di niya alam anong ibig sabihin ng confidential. Kita nyo? Lawyer kayo, hindi nyo alam ang confidential. Confidential nga, alam po nila. Congressman, alam po nila meaning ng confidential. Kaya lang, nililin lang nila yung mga tao na kunwari hindi nila alam. Ito pa ang tanong ni Kiko Barsaga. Stick to the plan na ba ulit? I think, kung accountability and transparency pa lang gusto nila, dapat tinanong niya rin yan during Office of the President budget hearing. Correct. Bakit dehin bokiki sila sa Office of the President budget hearing tungkol sa confidential fund? Yan ang mga magandang katanungan eh. Ang galing mo talaga. Ito po, hindi nila mababanatan to kasi ito po ay isang congressman. No? Alam niya po. Okay. Marami revelasyon si Marcoleta sa sinabi, kaya susuriin natin isa-isa. Dito muna tayo kay Redon. Ito muna, sinabi ng Rappler. If the Discaya's hands were truly clean. Puputulin ko na kayo, no, Rappler? Alam mo, Rappler, sabi nila, if the Discaya's hands were truly clean, they would have disclosed the full history of their dealings. Instead, their silence in the Duterte years reeks of selective amnesia or worse of a backroom deal. Sige. Barahin na natin yan ng Duterte pa rin, no? Kayo tutang-tuta kayo, Rappler, eh. Tutang-tuta kayo ni Martin. Lahat to, tuta kayo ni Martin. Basta, alam niyo po yung dialogue ng mga, lahat po ng media na ganito ang dialogue. Bakit hindi nyo rin inuukulkil yung mga flood control budget ng panahon ni Duterte? Bakit ang inuukil-kil nyo lang yung panahon ni Marcos? Di ba? Ganyan po ang mga dialogue nila. Ang tanong, nabuhay tayo ng 6 na taon sa panahon ni Duterte. May flood control project problem ba tayong kinaharap? Meron ba mga usapin ng ghost project? May mga nawarak ba agad na flood control projects? Kung wala naman pala, bakit nyo iimbestigahan kung wala namang anomalya? Kaya nyo iimbestigahan kasi ayaw ninyo na maimbestigahan ito, ayaw nyong matuloy yung malaman ng mga tao kung sino ang mastermind. Alam na po ng mga tao, yun nga yung tunguhin ni Marcoleta. Gusto nyong imbestigahan si Duterte kahit walang anomalya? Okay na kami sa EJK. Kasi yan yung bintang nyo kay Duterte. Okay na kami sa mga tokhang-tokhang dahil talaga namang may tokhang. Ang problema lang, ang tingin ng tao, maganda yung tokhang. Dahil milyon ang sumuko sa tokhang eh. Di ba? Taliwas sa gusto nyong palabasin na ang tokhang ay ibig sabihin na kill, kill, kill. Sa totoo lang, ang tokhang pinagbago niya yung milyong sumuko. EJK, walang problema dyan kasi yan lang naman bintang nyo. Pero eto po, wala kayong binintang.
Wala kayong binintang sa Duterte nung panahon niya na may anomalyan sa flood control projects. Walang ghost project, walang mga mahihinang nakita nyo ba, kumpara nyo ba yung mga naglalakihan na mga infrastructure nung panahon ni Duterte? May nakita ba kayong warak, bumagsak, ghost project? Kung wala, ano yung imbestigahan? O, ganyan ang dialogue ng lahat. Pinagpapalagay na dapat imbestigahan. Maski dyan sa Congress, di ba? Bakit wala kang imposible naman, may binibigyan ka panahon ni Marcos, panahon ni Duterte, wala kang binibigyan. Paano hindi kurap ang presidente noon? Ang hirap bang tanggapin? Nasanay na tong mga media na to, nasanay na kayo na kurap masyado yung gobyerno, pinagpapalagay nyo lahat ng gobyerno ay kurap. Yan yung problema nyo eh. Anti-Duterte na kayo noon, anti-Duterte pa rin kayo ngayon. Ang problema, ang Duterte hindi nakaupo ngayon. Kaya halatang halata kayo, hindi naman kayo tunay ng mga media. Kayo lahat, nilalahat ko na kayo. Lahat kayo. Yung mga malalaking mainstream media. Pare-pareho dialogue nyo. Di ba? Nakakadiri kayo. Oh. Okay, punta tayo rito. Balita po sa Manila Bulletin. The House of Representatives, the House Infracrom willing to suspend probe. Senate should also defer, sabi na rin doon. Okay, tignan nyo po Tito Soto, makinig ka. Tignan mo kung paano kayo i-treat dahil sa kitang-kita kang tuta ng speaker. Kita mo, inuutusan lang kayo. Sabi na rin doon, willing daw siya na mag-step aside. Hindi na ituloy. Wag nang ituloy yung probe nila. Yung kanilang investigasyon sa flood control. Pero kayo din sa Senado, sumunod kayo sa amin. Nakita mo ba, parang ang liit-liit lang at ang bata-bata pa ni Ridon, Tito Soto? Inuutusan ka. Tito Soto, makinig ka raw kay Ridon. Inuutusan ka ng amo mong si Ridon. Ganyan na kaliit ang tingin sa inyo. Ganyan kaliit ang tingin sa Senado ngayon. Natutuwa kayo yung bumoto kay Tito Soto. Anong tingin sa inyo kahit maliit na congressman? Maliit ba si Ridon? Kasi yung itsura niya mukhang maliit lang eh. Kahit maliit na congressman, utos-utusan lang yung Senado. Itigil nyo na rin daw yung mga investigasyon dahil titigil na raw din sila. Kita mo, Tito Soto, yung ginagawa mo sa Senado? Maski yung maliit na mga senador na wala pang, ngayon pa lang nakilala, inuutusan ka na. Ikaw, inugatan ka na rin sa Senado, utos-utusan pa. Inuutusan ka lang ng mga literal na maliliit na congressman. Nakakaawa ka naman, Senate President. Ganun ang tingin sa inyo. Hindi ka na Tito Soto, Tuta Soto ka na. Okay, alam po ninyo, wag natin basahin yan. Mga ngatwiran lang. Simple lang po. No? Hindi na nila malusutan. Total, gusto nyong mag-imbestiga, di ba? May pa isa-isang congressman na nanawagan. Ang ganda na nilatag ni Erice. Tinanong niya ng tinanong, kung sino man yung, nakalimutan ko na kung sino yung tinatanong na hindi maipaliwanag. Kasi, ang makakapagpaliwanag, sino ba yung tinanong ni Erice? Nakalimutan ko na lang, bigyan nyo lang ako ng ideya. Nagtatanong sa Erice, tapos hindi maipaliwanag, di ba? Hindi maipaliwanag nung tinatanong niya. Sabay ang konklusyon ni Erice, kinakailangan kasi, ang makakapagpaliwanag lang yan, yung pinuno ng Kongreso na may anong tawag doon, yung sa may pera. Walang iba kundi si Saldico. Kaya imbitahan natin si Saldico tsaka si Grace po. Ayun. Kaya pinatitigil na, Ridon, wag ka nang magpaikot-ikot pa ng kung ano-ano. Committee of Appropriation. Kaya pinatitigil na yung investigasyon mo dahil pinatatawag mo na si Saldico. Hindi mo ba alam na, according nga kay Magalong, si Saldico ang correct. Isa sa mastermind. Sino pa kaya yung isa? Di yung kasama niya lagi, yung boss pa niya, boss of all boss, si Martin. Yan ay ayon kay BP Sara. Silang dalawa lang naman may control ng budget eh. Ngayon, kung isasalang na, ayaw na ng mga tao yung isasalang nyo kung sino-sinong engineer. Tamang may kasalanan po yan, no? Wala namang problema. Nagsusugal, hindi na po kami nasasyak dyan.
Ang gusto naming marinig sa lahat ng investigasyon, paano nyo na iugnay, no? Si Martin at saka si Saldico dyan sa investigasyon nyo. Ngayon, kung hindi nyo po sila maiugnay, lahat na nagtuturo na sa kanila, wala na pong silbi yan. Bakit pa kayo? Ngayon, kasi hindi niya na matanggihan. Siya mismo nagsabi, pinadalhan na raw nila. Pinadalhan na nila ng imbitasyon si Saldico para mag-appear doon sa investigasyon. Ano ang sagot? Tigilan mo yun. Pinadalan nyo ba? Tigilan nyo na yan. Pucha, bakit ka papadala kayo? Pucha, sino ba kayo? Ay, thank you very much sa nagpakape, ha. Si Ishibashi, thank you very much sa 800 yen na pangkape. Maraming salamat, Ma'am Ishibashi. Okay, punta na po tayo rito, no? So, yan lang po ang tanging dahilan yan. Kaya pinatitigil na si Ridon. Iniimbitahan mo kasi si Saldico. Pinoprotektahan nyo nga yung ibang congressman, si Saldico, iimbitahin mo. Si Martin nga, meron pang spokesperson, may ang dami naman spokesperson ni Martin. Dito nyo po makikita kung gaano ka-spoiled yung mama, di ba? Hindi mo ba kayang magsalita para sa sarili mo? Ibang klase talaga. Daig mo pa presidente. Daig mo pa vice president. 2 spokes mo, yung vice president, 1. Okay, punta na po tayo rito sa ganang mamamayan ni Marcoleta. Nasyak ako, no? Ang dami palang revelasyon. Ang dami po pala nating hindi nakikitang kaganapan doon po sa habang nagaganap, no? Una pong sinabi ni Marcoleta, siya talaga yung punteriya. Ayan, tama yung hinala natin, di ba? Si Marcoleta talaga ang punteriya, collateral damage lang. Maganda lang magsalita si Marcoleta, pero nakita na natin yan, si Marcoleta, kanino naman siya tuta? Alam mo, Tombak, ganyan ka kasi, aso ka kasi, no? Kaya akala mo, porque tuta si Soto, dapat tuta rin si Marcoleta. Pwede bang yung matatalinong tao hindi pwedeng tutain kahit nino? Hindi mo alam yun, no? Bakit hindi mo alam? Kasi una, hindi ka matalino. Ikalawa, aso ka rin. Hindi lahat ng tao ay tuta. Yung mga kapos lang sa pag-iisip, eto po yung mga walang yung talagang kulang ang kakayahan na mag-isip. At ambisyoso, karamihan yun lang po ang mga nagiging tuta. Hindi mo ba naintindihan yun? Si Marcoleta, hindi po sana yan na nangangamuhan. Nakilala namin yan sa ABS-CBN. Sino sa tingin mo amo niya nun? Amo niya Duterte noon? Utot mo, kung amo niya Duterte, bakit hindi nagmemyembro yan ng PDP laban? Hindi siya lagi kasali. Guest candidate lang. May mutual respect sila ni Duterte kasi pareho silang matalino. Hindi mo mauunawaan yan. Sino ba yung si Tombak? Tombak, hindi mo mauunawaan yan. Kasi ang alam mo lang, mangamuhan. Naintindihan mo? Okay. Okay. Ang tinatahak ni Marcoleta, papunta sa kasagutan. Ngayon, ang tinatanong, pinapalabas nila, mali na kasi yung tinatahak Dapat kasi, ang investigasyon sa Senado ay para lang sa in aid of legislation. Di ba? Actually, si Marcoleta yung bumabanat ng ganyan Nung nag-iimbestiga pa yung mga binabanat, sari-saring investigasyon pa po sa mga Duterte, ang ginagawa ng mga congressman, siya po yung nagko-question yan. Kino-question niya yung mga kapwa niya congressman, anong batas yung gagawin natin? Bakit tayo nag-iimbestiga ng ganito? Pero, it may appear na prosecution na nangyayari, kasi yan yung kaibahan ng Blue Ribbon Committee. Ang kaibahan po ng Blue Ribbon Committee sa ibang committee, focus lang talaga yung ibang committee sa paggawa ng batas. Ang Blue Ribbon Committee po, talagang yan yung committee na nagbabantay, nag-iimbestiga ng mga pagkakamali, mga malfeasance, at malfeasance ng mga tao sa gobyerno. Nakikimalfeasance. Sila po ang tumitingin, sa madaling salita, kung ang ginagawa ng mga ahensya, ang mga tao ng gobyerno, ay mga umaayon sa batas yung ginagawa nila. Yun po. Special committee po yan
na mag-iimbestiga ng mga tauhan ng gobyerno. Kaya hindi po maiiwasan na talagang kung iimbestigan mo ang katiwalian, matutuklasan mo yung mga, dapat talaga matuklasan mo yung mga mastermind yan, kung sino yung, hindi mo maiiwasan eh. Kasi yan yung trabaho ng Blue Ribbon. Alamin kung may katiwalian ginagawa. Obvious naman na may katiwalian eh. Kung very obvious na may katiwalian, ang gagawin mo lang ba gagawa ng batas? Tignan po ninyo yung tunguhin. Sabi nga ni Marcoleta, saan ba patungo ngayon? Kung mali ang kanyang pinatutunguhan ng investigasyon, saan ba papunta yung investigasyon nila Soto, nila Lacson? Para magka-ideya po tayo, ano po yung sinasabi dito? The Senate will continue investigation in the country's flood control mess. Yan. So, ibig sabihin, itutuloy-tuloy po nila. Pero, ito po ang pagkakaiba. We will continue in aid of legislation. No? Tuloy pa natin. As the new chair of the Independent Commission has a separate task, but it will complement the Senate Blue Ribbon. We must coordinate closely. So, ito itinatayo pa lang o nakatayo na, makikipag-coordinate sila. Kita mo yung tunguhin? Senator Lacson at sa napakahusay na Tito Soto. No? Sa napakagaling mag-isip na Tuta Soto. Tito Soto pala. Sa napakahusay na Tuta Soto. Makinig ka. Ang Senado ay separate. Meron tayong 3 co-equal branches of government. Separate kayo sa administrasyon. Hindi kayo tauhan ni BBM. So, ibig sabihin, ang inyong investigasyon, Tuta Soto, ay dapat separate. Hindi lang kayo complementary. Magkaiba. Nauna nga kayo mag-imbestiga eh. Dapat, yan yung problema eh. Kung mali pala si Marcoleta, at least meron siyang tunguhin. Kayo, ano tunguhin nyo? Collaboration sa gobyerno? Asan na yung check and balance? Wala. Kung kayo, ngayon ko lang po narinig na mag-iimbestiga ang Senado para magtutulungan sila ng investigasyon ng gobyerno o ng administrasyon o ng executive. Mali po. Iba po kayo. Hiwalay po kayo. Kaya very basic po. Hindi niya naunawaan ng Tuta Soto o Tito Soto pala. Nakakalito yung mga numero ngayon eh. Ay, ng mga mga letra, naghahalo-halo eh. Hindi mo alam yun? Hindi kayo po pwedeng taga-suporta lang nun. At hindi nyo rin pwedeng inihayag ng hayagan. Dapat separate po kayo. Sige, tuloy natin. Mali din na sabihin na namamali si Marcoleta. Tamang in aid of legislation. In fact, may 10 na siyang gagawing batas. 3 araw pa lang na pandinig, 10 na yung batas na gagawin ni Marcoleta. Okay, dito po sila nagtalo-talo. Talagang dito po lumabas yung pagkatuta ni Tuta Soto eh. Tito Soto pala, I mean. Yung kay Bryce Hernandez po. Di ba? Talagang nagtalo-talo sila, hindi ayaw pumayag ni Marcoleta eh. Nang masusunod, ay yung House of Representatives. Bakit hindi nakabalik sa Senado, hiniram lang nila? Di ba? Sinabi raw, nagre-request daw, merong may video yung kay Garbin eh, na pinangakuan ni Garbin to si Bryce Hernandez na poproteksyonan siya. Paano nyo poproteksyonan yan? Under protection niya ng Senate. Di ba? Magsasalita daw si Bryce, pero poproteksyonan siya ng House. Doon po yun eh. Habang hiniram lang nila at pumayag si Tito Soto. Alam nyo katwiran ni Tito Soto? Eto, sinabi nanganganib daw yung buhay kasi. Nanganganib ang buhay kung dito ibabalik sa Senado. Bakit? Para mong sinabi na hindi kayang makinig kayo, lahat kayong mga senador. Hindi nyo ba kayang pangalagaan yung inyong kinokontempt? Hindi nyo po ba kayang pangalagaan? Nakakahiya kayo. Magkukontempt kayo, hindi nyo pala kayang pangalagaan. Di ba?
Wag daw hayaan mag-live. Oy, mag-live daw kaya nakikinig kayo sa akin. Mag-likes po kayo. Okay. Nakakahiya, isa pa. Sinabi ni may bintang si Soto na inedit daw yung inedit daw yung kay Diskaya. Patunayan mo raw, sabi ni Marcoleta. Sino sa mga taga-House of Representatives ay sino sa taga-Blue Ribbon Committee ang nameke inedit? Sino yung nag-edit? Marami siya eh. Ito mga realization to ha. O, mamaya na yung kay Boying. Dito muna. Marami daw dissatisfied sa direksyon ni Marcoleta. Sino-sino mga senador ang dissatisfied? Hindi po ba mas nakakadismaya na ang Senado ngayon ay lumalabas na sunod-sunuran lang kay Martin? Hindi po ba mas nakakahiya yung direksyon ng Senado ngayon na kayo ay tuta lang? Mas gustong protektahan yung mga congressman kaysa mga senador. Alam nyo, totoo yun eh. Inakusahan. Ayaw paniwalaan ni Tito Soto yung mga testigo ng Senado, yung mga Diskaya. Testigo nyo yan eh. Mas gusto pa nilang yung testigo ng House of Representatives ang paniwalaan. Sa usapin ng mga senador ay sangkot at ang mga congressman ay sangkot. Sabi ng Diskaya, mga congressman yung sangkot. Nagtataka raw sila, tila inedit dahil bakit walang senador na sangkot. Sabi nga ni Marcoleta, paano namin i-edit yan? Yan yung pinirmahan ng mga Diskaya. Okay. Kaya daw pumayag na wag ibalik sa Senado si Tito Soto dahil nanghiram nga sila ng kita nyo ha, kakatwiranan mo yung napakatalinong tao, lalabas talaga pagkabobo mo. Hindi ko sinabi si Tito Soto yun ha. Pinangangalandakan ko si Tito Soto yun. Puta. Lalabas talaga mga pagkabobo mo pagka yung mabababaw na katwiran. Bakit daw pinahiram? Bakit daw pumayag na wag ibalik sa Senado? Kasi daw, eto katwiran ha, paano kung tayo naman ang manghiram sa Senado ng kinontempt nila? Paano daw pag tayo naman daw ang hiram, silang mga senador naman daw ang hiram ng kinontempt ng House of Representatives? Katwiran ba ng matino yan? Kaya ka papayag sa request ni Martin dahil baka manghiram ka balang araw, hindi ka pahiramin? Ano yung gunting? Kaldero ba yung hinihiram mo? Di ba? Makikita nyo po eh. Kitang-kita, kaya ka sumunod dahil tuta Soto ka. Hindi ka sumunod dahil pwede mo makatwiran kay Marcoleta yan? Na baka meron silang iko-contempt o kinontempt tapos hiramin nila ang testigo, hindi rin ipahiram kung hindi sila papayag na huwag ibalik sa Senado. Imagine, katwiran ba ng Senate President yan? Kasi, pag hindi ako sumunod kay Martin, baka pag tayo ay nanghiram balang araw sa kanila, hindi rin tayo pahiramin. Ano ba yan? Kaldero ba hinihiram nyo? Hindi kita pahiramin ng kaldero kasi hindi mo rin ako pinahiram. Ganun ba yun? Ano sagot sa kanya ni Marcoleta? Hindi ako manghihiram ng testigo sa HOR. Kaya kong humanap ng sarili kong testigo. Boom! Sabog. Ganito na lang dapat sagot mo doon, Tito Sen, no? Nyehehe! Yun lang kaya mo, di ba? Nyehehe! Barat. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!